Ayan mga kanyusik, bitinin ko lang yung ating pong pagbibigay ng opinion live on the air. Pero dahil meron po tayong makakasama sa ating talakayan ngayong umaga, ang parish priest po ng San Bartolome de Navaliches Parish, Father John Harvey David Bagos. Magandang umaga, Father Harvey. Good morning, Ma'am Darlene, at good morning sa lahat ng ka-music natin na nakikinig sa ating istasyon ngayong umagang ito. Father, pinag-uusapan namin dito yung mga Pinoy tradisyon na ginagawa tuwing Undas. Ay, ang mga Kristyano po ay nagdiriwang ng araw ng mga santo na nagbibigay pugay sa lahat ng mga santo at ang araw ng mga kaluluwa na nagbibigay pugay naman sa mga kaluluwang nasa purgatorio. Pero by practice, parang napagpapalit po ito at Father, no? Yung iba, November 1, ginugunita yung All Souls Day. Ano po ang masasabi ninyo dito, Father? Well, Ma'am Darlene, kailangan lang talaga natin ng iba yung catechesis o pagtuturo. Mas lalo na yung pag-unawa natin ng ano ba talaga ang una sa kasunod. Kasi halimbawa, sa November 1, tinatawag na Todos los Santos. And the meaning of Todos los Santos is All Saints Day. Ito yung hangganan. Ito yung pangarap nating lahat na tayo ay nagiging ganap sa ating pananampalataya dito sa lupa para tayo ay pagdating ng panahon dahil sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, tayo rin ay makakapiling ng mga banal. So I think hindi naman masama no na merong nagdidiwang na ng All Souls Day pag November 1, pero yun talaga yung destinasyon natin no to become holy. Pero ang mas mahalaga siguro iklaro lang natin na ang November 1 ay pagpaparangal sa lahat ng mga banal sa langit. Matagumpay na ito yung mga simpleng tao, ordinaryong tao dati, na dahil sa pagsunod nila sa Panginoon, dahil sa pagsasabuhay nila ng turo ng Diyos at pagiging mabuti sa kapwa, nakamit nila yung tagumpay na yun. Kaya mahalaga siguro mga kanyusik na lalo na sa mga nakakatanda kasi alam nyo, pag nung bata ako, natatandaan ko palaging ang mga nakakatanda ang nangunguna pagpupunta ng sementeryo, magdiriwang ng undas. At kailangan nating ipaalala na yung mga nakakatanda ay may malaking tungkulin. Pagtuturo, pagpapaalala at paggabay, at higit sa lahat, siguro pagdating ng panahon na yung mga nakakatanda naman ang bibisitahin sa sementeryo, sana yung mas mahaba pa buhay, no? Opo. Pero sila rin sa mga simpleng pamamaraan ay mga banal sa ordinaryong paraan. Father Harvey, gaano naman kahalaga sa turo ng simbahang Katolika yung pag-alala naman po sa mga mahal natin sa buhay na namayapa na? Well, it is really important dahil alam naman natin na wala na silang magagawa. They cannot do anything after that. But the thing is, the opportunity of the church, the teaching of the church really invites us to pray for them. No? Praying for them is the best way to really celebrate All Souls Day. No? Lalo na yung mga naghihirap sa purgatorio, yung paniniwala natin na mga Katoliko sa purgatorio, that we are purifying our life. Ito yung sa buhay natin, nung tayo nabubuhay, marami tayong mga kasalanan nangyari, nagawa, at may pagkakataon para tayo ay dalisayin pa ng Panginoon at tungo sa pangakong langit. So, mahalaga na bigyang diin yun na prayers, panalangin, misa, sakripisyo, at ito yung pinakamainam na pagdiriwang at paggunita sa ating mga mahal na yumao. Siguro pangalawa, mahalaga din kasi bahagi ng buhay. Alam niyo, Ma'am Darlene, dito sa parokya sa San Bartolome ay sa likod lang namin ay yung Holy Cross Cemetery, yung Manila Memorial Park, no? At napakadaming pagkakataon na ito yung pinapaalala namin pag nagbimisa kami, anniversary, merong paglilibing, paglilipat ng mga buto, etc. And the thing is, bahagi talaga sila ng buhay.
kailanman hindi na sila mapapalitan doon. Pero I think the more important thing there is the lesson, yung iniwan nilang bakas sa atin. Mm-mm. At wala na tayong ibang mapapadala sa kanila kundi yung panalangin. Mm-mm. Alam nyo, merong ibang mga Katoliko, no, naniniwala dun sa tinatawag na green bones. Alam mo yung green bones Opo. kapag may mga green na sabi nila kapag marami daw green bones ay maraming mabuting ginawa ng nabubuhay. Pero sabi nila ikikip daw nila yon. Pero sabi ko, paalala sa atin ng simbahan, kapag tayo ay naglilibing, itinatagubili natin lahat, no? Binibigay natin at inihahandog na doon. Tanda rin yun siguro ng ritual ng paghilom. So yan mahalaga, Ma'am Darlene. Siguro din, Father Harvey, no, siguro masasabi din natin na parang pwede rin nating makuhang aral dito na yung kamatayan na hindi din dapat katakutan. Kasi sabi nyo nga, doon din talaga tayo hahantong lahat. Yeah, actually, ito yung isa sa mga mahirap na tanggalin na pag-unawa sa mga Katoliko. Death is not a fearful one, but death is victory over sin. No? Napakaganda na walang tao na matatakot sa kamatayan dahil ikaw ay nagmahal. Ikaw ay nagsakripisyo sa mga taong mahalaga sa buhay mo. Sa maraming mga tagumpay sa buhay natin, isa lang ang totoo, naging mabuti ang Diyos. At kailanman hindi yon katumbas ng parusa. Karamihan ang pag-unawa natin, ang parusa yung kamatayan, but no, it is really a door that you're passing by. Dumadaan ka lang. At pagdaan natin, pagpasok mo doon sa pintuan na yon, ito ay buhay na walang hanggan. Ito ay gantimpala sa lahat ng ating pinaghirapan sa mundong ito. Yung November 1, Father Harvey, kadalasan pong ini-equate po siya sa katatakutan. Ito po ay bagay na dapat inaayos natin, lalo't misturang parang cultural belief na ito, na para bang sineselebrate pa yung mga mas nakakatakot kaysa po sa buhay ng mga santo. Yeah, actually, isa yan sa problema nga, no? Ako, member ako ng Liberanox, ng Exorcism Ministry ng Diocese of Novaliches. At pinapaalala natin sa mga mananampalataya na bakit natin papagsuotin ang mga may sungay, nakakatakot na mga itsura, bibihisan, yung mga bata, wherein ang ating pananampalataya ay nagtuturo sa atin ng pangako ng kabanalan. Mas lalo yatang magandang suotan ng mga makalangit na itsura o mga costume sa mga bata for them to grow and to develop that understanding na November 1 is not for terror or for fear, but November 1 is for all to the ordinary people na nagtagumpay sa buhay na ito sa pagsunod sa Diyos. At ang tawag doon, banal. Kaya nga yung mga Superman, kung merong tinatawag na Superman at mga extraordinary powers, ang mga banal sa November 1, sila yung mga ordinary people with extraordinary love that followed and live out the will of God in their lives. Yeah. Siyempre, pag sinabi nating santo, Father Harvey, hindi mawawala yung mga puna na bakit kailangang sinasamba yung mga santo, ganyan. Pero bakit po sa Catholic faith, importante sila at sa mga panalangin ay lagi po nating parang sinasabi na pray for us. May mga remark tayong ganyan sa mga santo, Father. Well, the only one that we worship is God alone. Yes. But the saints is a living reminder for us that heaven is not difficult. Yung mga ordinaryong tao na naging banal ay kagaya rin natin. Ibig sabihin, halimbawa sa atin na kung kagaya natin at kasama rin natin before, ibig sabihin napakadali at napakalapit ng kabanalan sa buhay natin. And the only thing that we need to do
is to live out what we believe, no? Halimbawa, alam nyo yung recently na naging santo si Saint Carlo Acutis, no? Yung Oo. nanay niya buhay pa, no? At sa kabanalan ng kanyang anak, yung mga simpleng pagpapaalala sa mga mag-asawa na halimbawa yung huwag mawala ng pag-asa, lalo na sa mga anak na may karamdaman, ganyan-ganyan. I think it is a good reminder for us na hindi naman natin sinasamba ang mga banal. But the more important thing here, may halimbawa tayo. Opo. Kaya rin pala natin. May pattern pala ng kabanalan. Sa ordinaryong paraan, kaya nating magsabuhay ng extraordinaryong pag-ibig. And that's the bottom line of everything. Because the love of God overflows, nagiging banal tayo dahil tayo rin nagiging daluyan ng pag-ibig ng Diyos sa kapwa. Father, ngayong undas, gugunitain po natin yung undas. Ano po yung pinakamahalagang dapat gawin natin para po sa pagbisita po natin sa mga puntod ng ating mga yumaong mahal sa buhay, at para doon naman po sa mga hindi makakadalaw, ano po yung mga maaari din po nilang gawin? Siguro una, mga ka-music, Ma'am Darlene, no, paalala sa atin na ang panahon na ito ay panahon para magdiwang. But let us qualify that celebration. To celebrate, number one, to offer mass, to offer prayers. Kaya nga, bago yung kanina, nakapasok ako sa interview kanina, no? May nag-i-interview na ang paborito, menudo. Ako rin, menudo yata. No? Pero I think bago ang handaan, sama-sama muna tayo sa pagdarasal. Yes. Kaya nga, kung hindi makapag-attend ng misa, better prioritize send to offer mass. Bilang mga Katoliko, yan ang pinakamataas na panalangin na kaya nating ibigay sa mga namayapa nating kapatid. Pangalawa, kapag pumunta tayo sa sementeryo, no, sama-sama tayong mag-alay ng mga panalangin sa mga patay, at pwede rin tayong sama-samang magdasal ng Santo Rosario, no? At pagkatapos noon ay pwede rin tayong magbahagi na ng alaala, ng ating mga aral na natutunan sa ating mga mahal na yumao. And then let's use the time to really bond as family, no? Sabi ko nga dito minsan kapag nagmimisa ako sa patay, kapag may namamatay na lang tayo, nakikita-kita. Opo. Pero sana hindi ganoon, na habang may buhay, may pagkakataon para isabuhay ang kanilang alaala. And para paalala siguro sa mga ka-music natin na mga kabataan, lalo na yung mga millennials, yung mga medyo teki-teki, no? Kapag walang signal sa sementeryo, kapag hindi kayo makapag-charge, sana gamitin natin yung pagkakataon para to spend quality time with your family, no? Gamitin natin yung pagkakataon na yan, makinig, magbahagi, at balikan natin yung kultura ng isang masayang selebrasyon ng undas ng mga Katolikong Pilipino. So, yun lang. Ayan. At para pala Ma'am Darlene, sa mga hindi naman makakapunta ng sementeryo, no, huwag niyong isipin na bibisitahin kayo ng inyong mga mahal na yumao sa inyong bahay. Pero paalala ko sa inyo, you can offer mass also. You can join yung live mass, live streaming sa Facebook, sa radyo, o kaya naman ay pwede, yun nga po, yung pagtutulos, no, pagsisindi ng kandila sa labas ng tahanan, pagdarasal ng rosaryo, yun din. Mas maganda na kahit na malayo ay iisa pa rin ang panalangin at nag-iisa tayo ng puso. Ayan, maraming salamat Father Harvey sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Pero bago po namin kayo bitawan, maaari po ba kaming makahingi ng panalangin para naman po sa mga kaluluwa ng mga pumanaw at kanilang mga naiwan na kaanak po dito sa mundo? Sige. Ipaalala natin na tayo ay nasa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, pinupurit pinasasalamatan ka namin sa ngayong araw na ito, sa pagkakaloob mo sa amin ng biyaya ng buhay. Sa araw na ito, Panginoon, at sa mga susunod pa,
ay nais po naming ihandog ang mga simpleng panalangin na paggunita para sa aming mga mahal na yumao. Sila na naging bahagi ng aming buhay. Sila na nag-iwan ng bakas sa aming mga puso at alaala. Tulungan mo po kami na mas lalong maisabuhay ang kanilang mga naipunla. Turuan mo po kami upang mas lalong matuto sa kanilang halimbawa. At Panginoon, hinihiling po namin na patawarin niyo po ang aming mga mahal na yumao sa kanilang mga kasalanan at igawad niyo po sa kanila ang kapayapaan at ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. At ang lahat ng ito ay tinataas namin sa matamis sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po, Father Harvey, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong Wednesday morning. Salamat, Ma'am Darlene. God bless po. Thank you po, Father. Ayan, nakasama po natin ang parish priest ng San Bartolome de Navaliches Parish, Father John Harvey David Bago. So, ayan, napaalala ni Father, mga ka-music, bago yung ibang mga kasiyahan, handaan, ay unahin po muna natin yung pag-aalay ng panalangin para po sa ating mga yumaong mahal sa buhay. So,